Eh, di ba? Sabi niya, ba't daw nasasaktan? Kung hindi naman daw totoo. Ay, ba't siya? Di ba? Ba't siya? Di ba? Tinawag siya ng ibang mga fake news eh. Di ba? Na fake news daw siya, sabi niya. Tinawag daw siyang drug lord eh. Di ba? Tinawag siyang drug lord. Pati yung kapatid niya, tinawag na drug lord. O, ba't siya nasaktan? O, totoo ba? O, binabalik lang natin yung tanong sa kanya. Kasi siya yung nag-umpisa niyan, sir eh. Di po ba? O, sabi niya nung interview sa kanya, ano? O, ba't sila nasasaktan kung hindi naman totoo? Kung hindi naman sila bayad? O, tanong sa'yo, sir. Ha? Ba't ka nasasaktan nung tinawag kang drug lord? Kung hindi naman totoo. Oh, di ba? Kung gano'n yung gusto mong ano, kung gusto mo yung ganong ano, perception sa mga tanungan, o di sagutin mo yan, sir. Di mo ba? Eh gusto niya yung gano'n eh. Pinapasagot ka, ha? Tinatanong ka kung ano yung ebidensya mo para tawaging narco-vlogger at pogo-vlogger. Yung mga vloggers na pinapapunta mo dyan sa ano, sa hearing mo. Ngayon sasagutin mo kung hindi sila ano, kung hindi sila takot o kaya kung ba't sila nagagalit eh kung hindi naman totoo. O eh balik namin sa iyo, sir. Ha, ulitin po namin, ba't ka po nagagalit o nasasaktan nung tinawag ka pong drug lord? Ha, pati yung kapatid mo. Kung hindi rin po totoo. Nagtatanong lang po, binabalik lang po namin yung ideya mo. Sa'yo, sir. O, yun lang po yun, mga kamay. Tayong video feed ng gawa ng napakahina ng internet service dito sa Southern Philippines mula pa kaninang hapon na Jason. Sir Jay, umpisan muna po natin dito sa mga social media influencers kasi kamakailan nga ay sinampahan po nila ng patong-patong na libel case itong si Representative Ace Barbers. Dito muna po tayo sa ginagawa pong hakbang ni Representative Barbers laban po sa mga vloggers. Sa tingin niyo po ba, Sir Jay, isa tong hakbang para patahimikin itong mga kritiko ng gobyerno at para sabihin na rin sa mga gustong mga gumaya o magsalita against the government na kung gagawin nyo yan ay ito ang mangyayari sa inyo? Alam mo, yung problema kasi ng malaki ng mababang kapulungan, iba yung sinasabi nila sa ginagawa nila. Kasi ang una nilang imbitasyon sa 40 mamamahayag, hindi mamamahayag eh. 40 critic social media personalities ay halika kayo, sabi nila doon sa imbitasyon nila, pumunta kayo sa TRICOM para makatulong sa pagbalangkas ng isang panukalang batas na tutugon upang ika nila magkaroon ng tuntunin kaugnay sa paggamit ng social media sa Pilipinas. Ang ganda pakinggan, ano? You help us, sabi nilang gano'n sa sulat nila, gusto namin marinig ang inyong mga saloobin sapagkat kayo ang mga eksperto sa pag-aayag through the new media or social media apps, no? Ngayon, nung hindi bago pa mangyari yan, maraming mga press con within the compound of Batasan Pambansa na isinagawa. Merong young guns, merong mga sila Paduano, sila Akop at kung sino pa, sila Dan Fernandez, na sinasabing may mga ito'y base daw sa isang privileged speech. Wala actually proposed bill, no, na nakita ko doon sa pinadala nilang mga imbitasyon. Manapa ito ay on the basis of a privileged speech made by the Congressman from Surigao del Norte, Ace Barbers, claiming na itong mga social media personalities are being funded by China, by Pogo, and by drug syndicate. Sabi ko, ang bigat ng statement mo, yun ang pag pinakinggan mo, talagang ayan mga kabayan yan po si Barbers, mga kabayan. Parating na po kasi yan eh.
Mga kabayan, parating na po. Bantakin mo. Pag may balita po, pag tinitira po siya, halimbawa, hindi po niya nagawa ang isang bagay, o kaya sinitat po siya, nalabis po yung pagbabalabis nila sa mga resource speaker, napaparating po, kasi iniisip po niya, kasiraan po niya, totoo naman pong kasiraan niya. Diba? Ang siste, minamasama po nila. Hindi po nila ginagawang parang positive criticism para sa kanila. Na huwag nilang abusuhin yung kapangyarihan nila, mga kabayan. Wala, mga kabayan, lahat ng kritisismo na binabato sa kanila, tinatanggap po nila ito negatively. Kaya napaparating po sila ngayon, mga kabayan, nagpatawag po ng hearing. Yung mga tinatawag po yung mga narco-vloggers, funded by mga drug syndicate, o kaya ng mga pogo vloggers funded by Chinese individuals, di ba, mga kabayan? Yun na nga. Kaya nagalit po nagalit po yung 37 na vloggers. Ngayon, sinasabi nila, ba't yung 3 hindi naman nag-react? Baka PBBM vloggers po yung mga kabayan. Di ba? Kahit sabihin mo na pinatawag daw sila dyan, kasi hindi naman daw sila tinamaan. Mga PBBM vloggers yan, kasama na po dyan si Atty. Claire. Diba, alam naman po natin na ngayon po si Atty. Claire ay Yusek na po. At pati yung dalawa, hindi po natin kilala yun. Pero, di po ba? Kaya, hindi mo makayaalis doon sa mga vloggers na sumama yung loob. Diba, mga kabayan? Tuloy mo, Sir Jay. Subalit, nagpadala sila ng mga imbitasyon sa 4 na po, at hindi lang yon, pinangalanan nila sa kanilang mga press releases yung 4 na po bilang bahagi ng mga nagpapakalat ng mga fake news allegedly funded by Pogo, by drug syndicate and China. Yung iba-iba yung mga statement nila. So, doon ang nabalisa na yung mga social media personalities, by the way, are not ordinary people. May 2 doktor, isang abogado, isang negosyante, isang editor ng isang daily newspaper, at mga iba, may mga fashion designer, mga researchers, may mga professionals, sa madaling salita, may mga business executives. Parang nasanay na kasi sila itong Tricom, Quadcom sa panduduro ng tao. Remember yung ginawa nila kay Grialdo, yung ginawa nila kay Jeffrey Celis, kay Lorraine Badoy, na pinakulong pa nila. So, naisip nitong mga grupo ito, teka muna, ba't tayo pupunta riyan? Nilabel na tayo. No? Pangalawa, ito parang prior restraint. Tapos may mga salita pa sila Adyong, ito sila Paula, si Paul, ano ba yung pangalan nung sa La Union, yung Ortega, yung mamilog-milog na katawan na congresswoman ng Taguig Pateros, yung Pami, ano ba yan, yung Zamora, na ito, pagka pumunta riyan, pagka nagkamali na sagot, ipakukontempt namin. Yung mga ganon. So, ang ginawa nitong 37 of them, dahil yung 3 apparently pumunta, no? Dito sa pinangalanan nila, si Malutikya, a certain blogger from Bicol, and another one, no? So, the rest of the 37 did not go. Hindi sila nagpunta. Ang ginawa nila, kung ganito ang nakalabel ng mga ganito at kung ano pa mga pinagsasabi nila, so umakyat sila sa Supreme Court para sa ganon ay ma-restrain yung tri-committee sa anong tawag ito, sa kanilang balakin, kung ano man yung balak nilang masama. At sa kabutihang palad nga, tumugon ang Supreme Court na hindi hiling or asking, no? Itong sila Speaker Romualdez, si Ace Barber, si Dan Fernandez, si Toby Tiangco, si
si Jopoy Aquino, at sila Paduano, at kung sino pang mga opisyal, no? Diyan sa tatlong komite para sagutin yung kasong iniharap, yung petisyon na iniharap, motion for certiorari, no? With prohibition, diyan sa Supreme Court. Ngayon, pagkatapos noon, imbis na kasi imbitasyon lang eh. Ang ginawa nila Paduano, nung unang araw pa lang, sinabi nila, hindi, dahil hindi pumunta yan, patatanggal namin ang lisensya ng mga doktor, padidisbar namin si Attorney Trixie, etc. Teka muna, ano ba? Akala ko ba pagpapanday kayo ng batas? Akala ko ba magbabalangkas kayo ng panukalang policy? Bakit iba? Di ba? Tapos, si Mr. Barbers went around town. Interview sa Net25, interview sa Tribune, interview sa Standard, kung saan-saan siya nagpapa-interview, na sinasabi niya, pinabalik-balik niya itong salitang, itong mga vloggers na ito ay mga bayaran. Ito'y mga funded by China, funded by Pogo, funded by drugs. Ay siyempre, masisira naman ang dangal ng mga tao. So ang ginawa nila, kumonsulta sila ng abogado sapagkat nakakasirang puri, hindi lang sa kanila, kundi sa buong pamilya nila. And they decided to file case, multiple cases of libel, cyber libel, slander, oral defamation, name it, no? Sir Jay. Dahil sa hindi po pwede yung congressman ka, tapos palagi mo sinasabi, nito lang huli. Di na-file na. Ang reaction, anong reaction ni Mr. Barbers? Nagpa-interview na naman at sinabi niya, duwag daw. Bakit sila masasaktan kung hindi totoo? Siguro talagang bayad sila. Naloko na. Di mas lalo na yan. I mean, the guy is digging his own grave, no? Instead of going to court and sabihin niya, ito sagot namin dyan, nagpapa-interview siya. Sobrang sa sobrang katabilan ni Barbers, lalo niyang dinidin. Ito'y simula pa lamang, no? Kinakailangan kasi manindigan tayo, hindi pwedeng bayaan natin na maghari at maghari-harian itong mga ito. Ang matindi nga po dyan eh. Diba? Pinapahanap sa kanya yung ebidensya niya na Pogo vloggers nga at mga narco-vloggers nga inimitahan niya. Diba? Yun po yung matindi doon. Pinapahanap sa kanya yung ebidensya niya. Mukhang wala pong ebidensya eh. Diba? Hanapin niya ngayon yan. Paano yung ebidensya niya? Bakit niya tinawag ng mga narco-vloggers? Pogo vloggers tomato. Diba? Sabi niya, ba't daw nasasaktan? Kung hindi naman daw totoo. Ba't siya? Diba? Ba't siya? Diba? Tinawag siya ng ibang mga fake news eh. Diba na fake news daw siya, sabi niya. Tinawag daw siyang drug lord eh. Diba? Tinawag siyang drug lord. Pati yung kapatid niya, tinawag na drug lord. Ba't siya nasaktan? Totoo ba? Binabalik lang natin yung tanong sa kanya. Kasi siya yung nag-umpisa niyan, sir eh. Di po ba? Sabi niya nung interview sa kanya, ba't sila nasasaktan kung hindi naman totoo? Kung hindi naman sila bayad? Tanong sa'yo, sir. Ba't ka nasasaktan nung tinawag kang drug lord kung hindi naman totoo? Di ba? Kung gano'n yung gusto mong kung gusto mo yung ganong perception sa mga tanungan, di sagutin mo yan, sir. Di po ba? Gusto niya yung gano'n eh. Pinapasagot ka. Tinatanong ka kung ano yung ebidensya mo para tawaging narco-vlogger at pogo vlogger yung mga vloggers na pinapapunta mo dyan sa hearing mo. Ngayon sasagutin mo kung hindi sila kung hindi sila takot o kaya kung ba't sila nagagalit kung hindi naman totoo. Balik namin sa'yo, sir. Ulitin po namin. Ba't ka po nagagalit o nasasaktan nung tinawag ka pong drug lord? Pati yung kapatid mo. Kung hindi rin po totoo. Nagtatanong lang po. Binabalik lang po namin yung ideya mo. Sa'yo, sir. Yun lang po yun, mga kabayan. Sir Jay, tuloy mo, Sir Jay. Mga taong to,
na akala mo kung sinong may-ari ng mundo na dahil sa sinasanay sila sa mga distrito nila, sila yung mga Diyos, no? Dahil sa namimigay sila kung ano-ano sigurong pabor sa kanilang mga electorate. Pero ito yung pagbubukas na rin ng isipan ng mga butante sa kanilang mga distrito. Ito yung mga congressman ninyong abusado. And speaking of Sir Jay, darating na 2025 elections, because we will be choosing our senators, pipili po tayo ng ating mga representante ng ating mga distrito, ng ating mga lugar. Gaano po kahalaga itong 2025 elections upang kahit papaano po ay mabago ang tahak, ang takbo po ng gobyerno, especially po dito sa House of Representatives, na para sa mga netizens, para sa ating mga kababayan, ay nakikita nga naman nila na nagkakaroon na ng abuso sa kapangyarihan. Mahalaga, Jason, ang eleksyon darating. Kasi nga, sa kasaysayan ng ating bansa, ngayon lamang nabalahura ang ating kongreso, itong 19th Congress, kung tawagin natin, no? Ito yung pinaka-worst na Congress. Bukod sa sinamantala nila, they rape the budget, yung pambansang gastusin. Kaya nga sila naharap na naman sa isa pang kaso sa Supreme Court, yung General Appropriations Act, no? General Appropriations Bill, yung bicameral conference scandal, no? Kasi nga masyado nang umabuso. At ngayon natutuwa tayo, Jason, sapagkat nagbubunga itong pagiging vigilant ng taong bayan by way of the social media. Hindi lang ako, hindi lang ikaw, hindi lang itong Noisy 37, kundi dapat talagang tayong lahat. Tayong lahat, binigyan tayo ng pagkakataon ng may kapangyarihan, ng makapangyarihan sa lahat ng Diyos na pinaimbento niya sa tao, itong social media para magkaroon ng tinig. Sapagkat dati wala tayong tinig eh. Kung ano lang ang binubungalit ng mga nasa mainstream media, no? Kahit na ito ay labag sa batas o labag sa decency, pinipilit yan sa ating lunukin. Pero hindi na ubra yan sapagkat naimbento nga yung new media sa pamamagitan ng iba't ibang social app, no? Social media app. Facebook, Instagram, X, anong tawag dito at iba pa, no? YouTube, no? Para makapagsalita ang tao, para maihayag niya, binigyan niya ng boses, binigyan niya ng kapangyarihan na manindigan ng tao sa pamamagitan ng mga ano. Ngayon, ito nakakatuwa eh. Itong mga mambabatas natin, hindi ko alam kung sinasayang nila yung perang inilalaan ng taong bayan sa kanila, sa kanilang mga sweldo, legal research, legislative research, sapagkat gusto nilang saklawin itong new media. Hindi natin pwedeng saklawin yan, Jason, kasi nga yan ay worldwide web, internet. Wala tayo niyan, wala sa Pilipinas niyan. Ang gobyerno nga nagsusubscribe lang sa kanilang sa kanilang domain, di ba? Yung .gov.ph. Nagbabayad sila diyan sapagkat wala tayo niyan eh. Ang meron lang may sarili niyan, yung China. No. At saka yung yung mga universal. Merong TikTok nandiyan sa Singapore, merong Google nandiyan sa Amerika. Iba-iba, merong nasa Finland, merong ang yabang natin, gusto nating saklawin yan. Kasi nga hindi nag-aaral, napaka-stupido ng ating mga ilang mambabatas. Sinasakalaw nila yung bagay na hindi naman nila kayang saklawin. Kailangan daw i-rehistro, kailangan daw kumuha ng permit. Ng prangkisa. Permit? Wala ka naman binibigay na frequency. Sir G, dito po sa mga ulit, kung mananalo po itong mga vloggers sa kaso laban na sa isinampa nila laban po kay Ace Barbers, ay magsisilbi itong aral sa mga politiko, lalo na po doon sa mga madaling mag-akusa ng wala naman pong sapat na ebidensya.
Hindi pwede. Hindi pwede yung ginagawa ni Mr. Barbers, nila Paduano. Tsaka ano lang ito, Jason, simula pa lang ito. Si Barbers pa lang ang umpisa. Meron pang mga susunod na sasampahan ng kaso. Itong grupo ng mga social media personalities, mga critics, no? Maliban kay Barbers. Kaya nga sabi nila, simula pa lang ito ng talagang pakikipaglaban para sa kalayaan ng paghahayag, no? Freedom of expression, which is guaranteed by the Bill of Rights in the 1987 Constitution. Sir Jay, bago ko lang ibigay kay kapartner Almar, sa ilalim po ba ngayon ng Administrasyong Marcos, nakikita niyo po ba na may pag-asa pa itong kalayaan ng pamamahayag? At kaya parang nakikita po natin na sinisikil po mula po dito sa mga, for example, sa SMNI, ang nangyari po, lahat ng mga Facebook, ang ibang Facebook pages, ang ibang mga YouTube channels ay tinake down po. Yung ibang mga vloggers ngayon po ay sinisikil. Si Sir June Bines ay yun po ang nangyari, yung pinuntahan siya mismo sa kanyang bahay niya. Sa tingin niyo, sir, sa nangyayari po ngayon, may pag-asa po ba ang malayang pamamahayag sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon? Alam mo, hanggat may naninindigan, may pag-asa yan. At ito lang maganda, Jason, the mere fact that the Supreme Court took cognizance of the petition, the petition, unang-una, even before this, baka nakakalimutan ng tao, meron din pong kasong isinampa sa Supreme Court, yung mga angkot ng SMNI. Buhay po yung kasong yan, Nag-aantay tayo ng desisyon ng Supreme Court. Malay mo, pagdating ng April 1 and 2 and 3, lumabas ang desisyon yan, no? Meron din pong kasong iniharap Loren Badoy at saka si Celis sa Supreme Court din. At pangatlo, na isang palatandaan na may pag-asa sapagkat inatasan, no, ng Supreme Court kamakailan lamang, binigyan ng 15 non-extendable days. Nag-expire na yan, incidentally, Jason. Ang Speaker of the House, si Barber bilang chairman ng Dangerous Drugs Committee, si Dan Perez bilang chairman ng kung ano man yung committee niya, si Tobias Tiangco, yung chairman ng Information Committee, si Jopoy Aquino, yung chairman ng Information Communications Technology, at iba pang komite na sagutin yung isinampang kaso ng Noisy 37, yung mga social media netizens, no? Ito yung mga ordinaryong Pilipino na naninindigan para sa kalayaan ng paghahayag at kalayaan ng pamamahayag. Dalawa yan, no? Freedom of speech and freedom of expression, Jason. Yes, Sir Jay, magandang gabi. Si Almar po ito, Sir Jay. Almar, good evening. Sir, napaka-consistent ni Congressman Ace Barbers doon sa kanilang mga statement na itong tinatawag nga nilang narco-vloggers. So, ibig sabihin, pinopondohan daw ito ng kumbaga, pilit inuugnay doon sa Pogo kasi daw pinopondohan daw ito ng Pogo itong mga vloggers na to. Sa yung initial na obserbasyon o sa inyong observation po, sir, totoo pong funded ito ng Pogo? Alam mo, kumbaga sa kumbaga sa usapang tao o natural na napasubo na si Ace Barbers sa pagpapangalan . Ngayon, ang pinakamagandang gawin niya ay handa niya sarili niya para doon sa kaso. At kailangan sa kakasabi niya kasi dito lamang huli doon sa Standard, sinabi niya parang sinasabi niya na bagamat sinasabi niya hindi niya pinapangalanan, pero sinasabi niya malamang dahil nag-react sila, nag-file sila ng kaso. Totoo nga yung sinabi ko. O, di ba? Kaya alam mo, mayabang yung batang yan, no? Malayo sa tatay niya, no? Yung problema, pag naunang yabang kaysa sa katotohanan,
madidisgrasya ka eh. Oh. Yeah. So, I hope i-prepare niya, he gets a good lawyer, pagkatapos harapin niya ang kaso, at sana manalo siya. Dahil pag hindi siya manalo, mauubos lahat ng kinita niya dyan sa mga ayuda-ayuda dyan sa mababang kapulungan. I understand one of the complainant is asking for a 300 million damage suit. So, isa pa lang yun. No. Kaya ko po na itanong Sir Jay, kasi nga, lagi nilang binabanggit yung narco-vloggers, pero wala pa silang naipapakitang ebidensya or kahit draft man lang doon sa kanilang mga binabanggit na pinopondohan ng kung sino man ang nagpopondo dito sa mga tinatawag nilang narco-vloggers. Wala nga eh. Kasi nga, eto nga, hinamo na nga siya eh. O sige, puro ka narco. Sige, sabay tayo lahat. Itong 37, magpapa-polycule test, ikaw magpa-polycule test. Pero hindi sinasabi ng grupo na baka drug lord siya sa Surigao. Oh. Kaya mag-iingat ka dahil baka mamaya, yung alam mo may kasabihan tayo na yung putak ng putak. Ito, si ganito. Yung pala, siya yun. Di ba? Oh, dahil tandaan natin, marami na rin balita galing sa Surigao na nagsasabing may kakasangkot yung mga ilang politiko dyan sa paglaganap ng droga dyan sa Caraga region, no? Hindi nila sinasabing si Barbers yun, pero may mga nahuhuling sasakyan dyan sa Liluan, sa Leyte, na sinasabing pagmamay-ari ng mga politiko sa Surigao. Di ba? Sir, base po sa inyong karanasan bilang isang veterano ng mamamahayag, itong nangyayari ngayon na inuusig yung mga kritiko ng kasalukuyang administrasyon, nangyayari na po ba ito nung nakaraan or gaano po katindi yung nararanasan po natin ngayon? May mga pangyayari noon pero hindi ganito ka-blatant na mga congressman sa isang congressional district ang anong tawag nito, kung makapanlait ng tao, akala mo is God's gift to humanity, no? Unfortunately, kaya nga ito, maganda yung ginawa nitong mga social media personalities to go to court, no? And sue this guy so that maging leksyon, no? Ito sa ibang mga mambabatas na pumatong na, makyat na sa ulo yung lahat ng yabang at pang-aabuso nila. Hindi natin papayagan yan. Kaya nga, kung makikita mo, ang impact nitong pangyayaring ito, namumulat ang tao eh. Tingnan mo na lang, example. Ang dami ngayon na dati kung umusta dyan sa mababang kapulungan, nakala mo kung sino kung makapangdikta, no? Unfortunately, naalala ko na naman si Colonel Grijaldo, Sector, 3 buwan na siyang nakakulong. Walang malinaw na this is the greatest injustice to somebody who is dedicated his 30 years ng kabataan niya para sa bansa. Pagkatapos ngayon ay nakabilanggo ng walang kasalanan. Ang kasalanan lang niya ay niyang sinabi niya na itong si Congressman Fernandez, Congressman Abante, ay pinipilit siya na sang-ayunan yung statement ni Colonel Garma na nagkaroon ng bayaran, etc. etc. Yun lang kasalanan niya. Wala siya. Hindi siya nagnakaw, hindi siya nakapatay. Naantig lang yung fried chicken ng dalawang congressman na ito, na kinampihan naman itong mga sabi ko nga, abusado congressman. Ako, sabi ko nga ng diretso, this is an abuse talaga ng mga miyembro ng 19 Congress. Hindi naman natin nila lahat. Alam naman nila kung sino sila. Abante, sila Zamora, yan, mga mahilig anong tawag nito? Magpa-content. Yan sila Jack Pimentel, kung sino-sino pa dyan, no? Yung Roch Gutierrez, na ngayon
anong tawag ito? Malalaman niya pagdating ng 2025. Dahil ngayon pa lang, marami na sa kanila ang sinusuka na sa kanilang mga distrito at yung mga party list nila nangangalig na hindi na manalo muli. Sir, kung maalala mo dati sa panahon ni former President Rodrigo Duterte, sinabi niya na nagulat siya nung pagpasok niya bilang isang Pangulo, yung mismong gobyerno ang kalaban, kaya medyo nahirapan siya na kung paano yung magiging approach niya sa pagpapatakbo ng ating bansa. Ngayon ay parang hindi lang si former President Duterte kung ano yung naranasan ni former President Duterte dati, naranasan na rin ng mga Pilipino dahil nga sa mga nangyari ngayon, matinding korupsyon, pamumulitika at talagang ramdam ng mga kababayan natin yung ginagawa ng ating pamahalaan na tila hindi nasa ayos. Malaya na kasi ngayon dahil yun nga, nagkaroon ng alternatibo ang taong bayan. Dati-dati nakatutok lang tayo sa telebisyon, sa radyo. Ngayon buhay na buhay ang social media. Na gusto naman sagkain nitong mga kampon ng 19 Congress, ng mga congressman. Kaya nga sila kunyari lang gusto malangkas ng ganito. Pero actually, gusto lang patahimikin, gusto lang sagkain yung pagkalat ng katotohanan.